Tuwang-tuwa na naman ang bata dahil nakahuli na naman ng malaki. Ito na ho yung pinakamalaking nahuli kong tilapia. Ang kilo ho niyan ay 1 kilogram. Akin din ho yung papartneran ng miswa na meron hong noodles. Paniguradong napakasarap na naman ng ating pananghalian na rin. Siguradong under-race na naman. Kinahapunan ako'y nagpa-adjust ng akin brace. Hi mga katrops, magandang buhay! Ako'y magpapahinga muna kasi dapat ngayong araw hindi muna ako mag-vlog kaso nga laang ay ako'y naman daw para kumuha laang ng aking mapang nanghalian. Kaso palapit pa lamang ako doon sa aking kumang naboborat. Biglang parang may lumangoy na malaking isda. Kaya bigla na ako napabidyo ay hindi ako nagkakamali nakahuli ako ng malaking tilapia. Yan na yung pinakamalaking aking nahuli mga katrops. Nung nakaraan ay 3/4 ho yung kilo ng aking nahuli. Saktong pagkakaangat ko sa may kalsada, ayan si Itay ay dumating kaya akin syempre ipagyayabang yung aking huli ngayon. Sabi ko pa nga, ay Itay, tignan mo yung aking huli ay napakaliliit. Bali dalawang boborat lang ho yung nakahuli sa akin mga katrops. Yung 7 natitirang boborat ay walang laman. Pero kahit yun, tignan mo naman napakalaki nung aking nahuling isang tilapia. Bali yung tilapiyang iyan, lalaki pa po yan na mas malaki diyan na doble pa sa laki niya ngayon. Nung pauwi na kami sa Kubo ay sakto nandun sila inay at kuya. Abay syempre ano bang gagawin ko, akin din yung ipagyayabang sa kanila. Kaya pala dapat hindi ako magbablog ngayon kasi nga magpapa-adjust ako ng brace. Pero dahil nakahuli tayo ng malaking tilapia, ayan, bay syempre hindi natin palalagpasin iyan. Masarap na luto diyan ay inihaw. Ay tamang-tama ay may mga bunga na yung patola ni kuya. Ay ipapartneran ko huya ng patola na meron hong laki. Sa pagkakasarap naman ho kasi na patola na meron noodles ay talaga mapapasurvive ka na sa iyong tanghalian or hapunan. Sa halagang 30 pesos na noodles ay meron ka ng tanghalian na patola na merong noodles. Libre na rin yung ating tilapia mga katrops. Asin lang ang katapat niyan sa kapipigaan ng kamalansi. Ay panalong panalo na ang iyong tanghalian. Siyempre hindi ho din natin palalagpasin yan kasi pag ho ako nakakahuli talaga ng malalaking tilapia ay akin ho siyang tinitimbang. Kung matimbang ko ho yung malaking tilapia ay tumimbang ho siya ng 1 kilo. Yun naman hong isa ay kalahati higit. Ang dapat ho kasi yung gagawin ko, bali 2 boborat lang yung papandawin ko ngayon araw. Kasi yung dulo ay hindi na muna siya nakakahuli, yun lang unahan. Kaya yung unahan lang dapat yung papandawin ko. Ay kaso lang pagkakapandaw ko, yung una't pangalawang umang ay walang huli. Kaya napag-isipan ko na pandawin ko na yung dulo. Ay hindi ko naman talaga inaasahan na makakahuli ako ng gayan ngayon. Pero dahil nakahuli, ba syempre hindi yan natin palalagpasin. Ay namili pa nga kami kung anong luto yung gagawin namin. Kung inihaw ba sa kawali o kaya inihaw sa bunot. Sabi ko kala inay at itay ay magluluto ako ng patola na meron hong noodles. Mas babagay sa kaulam na iyo na inihaw na tilapia. Kaya ayun, pag-isipan namin inihaw na laang yung lutong gagawin. Si Kalo pala ay patuloy pa rin ho yung kanyang pagte-training sa trabahong bukid. Kaya ayan, nasabitan na ulit siya ng paragos. Nakasakay na ho dyan si Itay dyan ho sa may lawa o tubig. Bumabatak si Kalo ng paragos. Medyo malalim yung napuntahan nila Itay. Kaya ayan, ay lublob sa tubig. Yung paragos kong iyan mga katrop, si aking ho yung pagaganda. Ay ililista o susunod natin yan sa ating mga project. Kaya habang nagte-training muna si Kalo, ako muna ay kukuha ng patola mga katrops. Diyan ho sa patolahan ni kuya. Tatlo lang muna yung aking kukunin mga katrops. Saka na tayo magluluto ng patola sa miswa. Na mayroong kasamang miss na kita. Ay, pero lang dahil nga medyo may katagalan kami, walang tanim gawa ng tubig. Kaya na-miss ko talagang kumain ng gulay. Nakakain naman ako ng gulay kahit wala namang kaming tanim. Pero iba pa rin kasi talaga yung sarili mong ani, yung iyong kakainin. Pagkakauwi ko ay akin nang in-slice yung patola. Ginamitan ko lang siya ng kutsara para baltan at mabilis din siyang mabaltan. Habang nagpaparikit sila kuya ng bunot, ako muna ay mag-i-slice ng patola para mailuto ko na din. Para mapagsabay ko ng iluto yung inihaw na tilapia at saka yung patola. Naglagay lang ako ng kaunting langis tapos magigisa na ako ng sibuyas at bawang diyan sa talyase. Akin na hong isusunod diyan yung patola. Lalagyan ko yan ng patis para kumapit din sa patola yung alat. Nilagay ko na din ho yung noodles. Tapos maglalagay na ako diyan ng sabaw. Kasi sa bawat araw na hindi kita kasama ay ako'y nalulungkot. Ay pero lang ready na ho yung ating bunot para makapag-ihaw. Kaya sinalang na namin yung tilapia. Akin lamang hong pinunasan ng langis para hindi manikit yung ating tilapia. Sabay nilagay ko na yung tilapia na pamalakasan natin. Akin na din ho siyang pinagaan ng kamalansi. Pagkasalang at pagkaluto niyan ay magpipiga ako ng kamalansi mga katro.
katroops. Tapos pupunasan ko ho siya ng toyo na meron hong ginisa at langis. At nung luto na yung patola, ilalagay ko na yung seasoning nung Lucky Me beef. Pwede hong chicken or beef, depende na lang ho kung ano yung gusto nyong flavor na ilalagay dyan. Pero mas masarap ho kung ikaw yung mga kasama kong kumain diyan. Ay, pero lang oh. Nagdagdag lang ako ng bunot mga katroops para maluto na natin yung ating inihaw na tilapia. Akin na din hong binaliktad para maluto naman ho yung loob. Pagka naluto na yan, babaliktarin pa natin ng isa tapos pipigaan ng kamalansi. Ay, luto na ho iyon. Yan, yung mga kalabaw ay naliligo ng lawak. Yung mga talong natin mga katroops ay magaganda na. Ay akin ho siyang bibisitahin mamaya para maipakita din sa inyo. Kagandahan kasi nung pagkakatanim namin ay basa yung lupa. Ang susunod naman na gagawin doon mga katroops ay gagahukin sa kaaabonohan ng unang abono. Ayun, luto na yung ating tanghalian mga katroops. Kain ho tayo mga katroops. Ang amin hong ulam ngayon pananghalian ay inihaw na malaking tilapia at saka ho patola na meron hong noodles. Perfect yung patola na kapares nung inihaw na tilapia. Meron ka ng sabaw sa kanin, meron ka pang sabaw na mahihigop at meron ka pang makakain na noodles at patola. Siguraduhin mo lang yung sinaing ay nakapagsaing ka at maluluto na. Baka mamaya ay luto na yung ulam ay wala pang kanin. Mas mapapasarap pa yung kain mo lalo na't pagsama-sama kayong kakain tapos sa bukid pa. Yung isang tilapia, ayan, pinauwi ko na kay kuya. Pinakuha ko na din ng kanin dyan. Yung pagkakatapos kong kumain mga katroops, ako lang nagpahinga saglit. Tapos natulog lang ako ng mga 1 oras. Yung pagkakagising, ay umuwi na ako ng bayan. Naligo na't para makapagpa-adjust na dahil dun ho ako magpapa-adjust sa Sunstar. Sa Santa Cruz, Laguna. Siguro mga kalating oras. Wala pang kalating oras yung biyahe na yun mula diroon sa Lumban. Lalo na't kung hindi ka matatraffic. Minsan lang naman mag-traffic doon mga katroops. Kaya maaga din tayo makakapunta pa. Sa mga nabiyahe diyan palagi ay lagi po tayong mag-iingat. Ako'y bibili na din ng pabango doon at naubusan na din ako ng pabango. Mga 10 pisik na lang ay mawawala na yung pabango. Kaya ayan, bibili na tayo doon din sa Sunstar. Medyo madumi pa yung ating motor gawa nung nag-uulanan pa nung mga nakarang araw ay napapadaan doon sa bukid. Pagkakadating sa Sunstar, ayan, nagpunta muna ako doon sa clinic para magantay ng ma-adjust. Hindi na ako pumasyal doon sa itaas sa sentro. Ay baka mapabili pa magagastusan na naman. Ay, nagtitipid muna, pangpuhunan muna kasi sa halaman. Yun muna ang pabango yung ating bibilin lang ngayon. Bali, higit sa taon na din ako may brace mga katroops. Na-adjust na din yung ating mga ngipin. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!